bawat bayan, 119, 119, 911, 999, kung ano-ano. Gagawin namin isa. yung pong drug situation. Oo. I'm sure Parang nakarating na walang rin po sa inyo boses. ngayon na May yung boses mga ba? barangay Po dyan ba? na Parang bumalik na walang naman ano. yung mga gumagamit, tapos yung ibang mga pusher na mga may small time lang naman, pero nandiyan dyan na naman daw po. Ano bang Ang gawin dyan, pareho na naman dun sa sinatawag ko yung maliliit versus yung maliliit na project. Dahil ang pinunteriya namin kung saan pumapasok. Kaya kung makita mo, yung nahuli namin na shabu, napakalaki na laking tonelada as compared sa mga malaki talagang nahuhuli namin kasi gusto hinahabol namin yung Hili ka malalaking po, no, shipment. Shara. Pinupuntahan namin yung malalaking warehouse at saka yun. Pero ang pinakamahirap doon ay buwagin yung sindikato. Dahil ang sindikato kasama na dyan yung police, kasama na dyan yung local government. Nako po. Laking pera eh. Ang laking pera talaga nila. Ang dami nilang pera. Kaya kahit sa'yo, mga judge, kaya nilang bilhin lahat. Parang prosecutor, kaya nilang bilhin lahat. Walang panama yung sweldo nila sa gobyerno sa binibigay ng mga sindikato. Kaya yun ang pinupuwag namin, yun ang pinaka-importante. Ngayon, hindi na namin binigyan ng atensyon yung nasa baba? Yung nasa baba. So, dahan-dahan bumabalik kasi sabi ko yung operation natin, kailangan malaking seizure. Kailangan malaki. At saka nakakahuli tayo ng mga drug lord talaga. At saka nakakasuhan natin at naikukulong natin kung talagang guilty. So, ngayon, in the same vein, yun nga, part of the lesson of these elections, let's go back to yung sa grassroots level. Na kung inaalala ng tao, sinasabi, nung napalikan dito, asikasuhin natin. Huwag na natin, sige, tuloy natin yung malalaking drug bust. Tuloy natin yung mga, ikukulong natin yung mga sangkot dyan sa drugs. Pero, tingnan naman na natin yung mas small offender. Sinabihan ko na nga ang DLG, nakausap ko si Sec John Vic. Sabi ko, tama rin naman. Kasi hindi maganda tignan yung lugar mo. Maraming nagbebenta, maraming mga high na ano-ano ginagawa. And that's why yung aming na bagong is cops on the beat na may tao doon. Kasi kung may tao doon, walang ginawa yan, araw-araw umiikot. Alam niya lahat yan. Oo, alam niya lahat yan. So aasahan po namin in the next coming days, pati mga, kumbaga, ang tawag namin dyan, yung maliit, mga dagandingding eh. Mga dagandingding, uhulihin na rin sila, hindi na sila pababayaan ng pulis. Hindi Oo, puro hindi. Kasi talaga, iniiwasan ko, yung basta may suspetsya, o may hinala, o may sumbong, basta kung huli, papatayin na lang, di ba? Wala. Yun, doon kami lumalayo. Opo. Doon kami lumayo. Dahil talagang ayaw ko yun. Dahil Diba? hindi mo dapat gawin yun. Sabi ko, mag-focus. Diba? Ayaw ni PBBM na may ganun. Diba? Ayaw niya doon na may ganun, na may patayan. At may Joe Francis talaga. Kung may nahuli po sila, yung mga drug lord, yung malalaki daw, na ikita nga po dito sa sinabi ng ating Pangulo, na kung kailangan ikukulong po talaga na walang patayan na mangyayari. No? So, napakaganda po ng hadikain ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Ito, pakinggan po ulit natin. Tayo sa malalaking drug bust. Well, mag-focus ulit tayo doon sa small time. Sabay yun. Tinitira yung malaki. Hindi naman titigil yung, yung mga operation. Sakit sa ulo, ano po. Oo, talaga. Opo. Kayo po ba, anong gusto nyo? Kayo ay kinatatakutan o kayo ay nire-respeto? I want to be respected but maybe fear is better. Boom! No? Mas maganda nga naman talaga ang nire-respeto. No? Kasi bakit, kababayan? Kasi tingnan nyo po yung panahon noon, talagang masasabi natin mga kababayan, na mas mababa po kung ikukumpara nyo yung krimen, no, sa panahon ni PBBM, mas mababa po kaysa sa panahon ni Tatay Digong dati. No? Bakit? Dahil nga po, no, pag may mga nahuli po na gumagamit ng shabu or nagtutulak or yung mga malalaking drug lord, kinukulong, hindi po pinapatay. Di ba? So, malinaw po yun, sinabi mismo ng Pangulong Bongbong Marcos na ayaw niya po talaga